God's manifest presence. Nababasa niyo? Okay? Humankind has always needed security. Kailangan natin ng security, lahat ng tao sa buong mundong ito. Okay? At lahat ay ginagamit ang mga personal resources, yung mga tinatawag nating essentials sa mundong ito. Ano yun? Pera, lahat ng mga resources para magkaroon ng security. Okay? Para maging ligtas, secure, free from harm. Pero sa mundong ito, hindi natin maiwasan na darating talaga yung tribulations o kaya hardships, kahirapan. Okay? At nangyayari na yan. Sa mundong ito ay pasama ng pasama. Pasama ng pasama. Okay? Sa mundong ito, pasama ng pasama. So, kinakailangan natin ng tiyak na security, yung real, yung totoo. So, yung sabi ng mga tao, mag-prepare sila ng mga ganito yung mga essentials in this world, though na hindi ako against yan, pero hindi yan po ang kailangan natin as Christians. Okay? Pagdating ng mga disaster, pagdating ng mga hardship, ano talaga ang kailangan natin para maging secure tayo as individuals, even our families, even the church mismo. Okay, second, next slide. Subalit yung mga tinatawag nating man-made securities ay mag-fail yan, hindi gagana yan. Anong mangyayari sa ating mga energies? Anong mangyayari sa lahat ng mga philosophies natin? Na ang umiira ngayon sa mundong ito, the spirit of fear, yung takot. Okay. Bakit natatakot tayo? Because wala tayong security, hope in the future. Yung mga mangyayari sa panghinaharap. Hello? Bakit tayo natatakot? Sapagkat wala tayong inaasahan na katiyakan na pinanghahawakan. Hindi. Bakit tayo natatakot mamatay? Sapagkat hindi tayo handang mamatay. At hindi mo alam ang pupuntahan mo after yung buhay mo sa mundong ito. So, even yung mga religious system can no longer give us assurance of the true inner peace. So, kailangan natin yung inner peace. Hindi yung peace outside, kundi yung peace inside of us. And that's what gives us security and hope. Okay? Okay, next slide. So, pagdating ng mga ganyan, yung kaguluhan, yung magiging chaos, yung ibang lugar, kakaroon na ng kaguluhan. Ito ay worldwide chaos, magulo. So, nangangailangan tayo ng isang leader na magbibigay ng kapayapaan, kasaganaan. At that's the time na mag-appear na yung role ni Antichrist. Pero hindi yan ang totoong peace. Okay. May pansamantala pero lalabas din yung kanyang kulay. Okay. Para mag-deceive. Deception naman yan. Fear, tapos deception. Yan ang iiral sa mga end times, sa mga huling panahon natin. So, dito, bagamat magkakaroon ng mga economic trends, magbabago yung ekonomiya natin, magtataas yung mga presyo, tataas na ang presyo, sabi ko nga, yung salawan ko lang bumababa eh. Lahat nagtataasan na, okay? Even government failures and sa mga natural disasters. So dito na ang panahon ng mga tao ay maghanap sila ng totoong Diyos na buhay. Yung totoo.
Okay? Yung hindi lang you know about God, kundi you know God who really is. Alam mo kung sino siya talaga. Amen? At dito ngayon, mag-offer ng mga tangible solutions. Pag sinabing tangible, hawakan mo, makikita mo, mararanasan mo. Okay? Ito na yung sinasabi natin, manifest presence of God. Okay. Next. So, mayroong genuine hope for humankind. Mayroong faith, mayroong genuine. Walang genuine hope in this world. Wala. Wala. Pero mayroong place of hiding and provision in the middle of life storms. So our only hope is to find a place of abiding rest in God's manifest presence. Yung mga tinatawag nating externals, itong ginagawa natin, mga externals na ito, pag-fellowship, pagpunta sa bahay-sambahan, pag-aaral ng salita ng Diyos, ito yung mga externals na ilapit lang tayo sa presensya ng Diyos. But walang hope sa mga externals na ito. Ang mayroong talagang hope ay sa presensya ng Diyos. Kaya tayo nandito ngayon dahil kailangan natin ang Diyos. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Hello? Ang Diyos ay Diyos kahit wala tayo. Pero tayo, walang-wala tayo kung wala ang Diyos sa atin. So, tingnan nyo, yung mga singers and dancers na nangunguna nung ang bayang Israel ay papunta sa digmaan. Sana kayo nakakita ng digmaan ng mga tamboriners, mga dancers ang nasa harapan. Di ba? Dapat yung may mga baril. Okay. Pero dito, pinapakita na it was never the tambourine that caused the enemies to fear. Next slide. It was God's manifest presence that struck fear in the hearts of their enemies. So, it is the same today. So, we have battles in our lives, inside of us and outside of us in this world. Amen. May labanan. Why? Because we have the enemy. Mayroon tayong kalaban. Hindi tao, kundi si Satan and his cohorts, lahat ng mga demonyo. Kaya kapag darating yan, talagang wala na tayong dapat asahan kundi ang manifest presence ng God. Okay. Next slide. So, the very heart cry of the Lord, yung kanyang desire ay to dwell with His people. Sabi mo, dwell with His people. Ang Diyos ay hindi lang bibisita sa kanyang bayan. It's not only God's visitation, but it's also God's habitation. Sabi mo, God's habitation. Hindi lang ang Diyos ay bibisita, kundi siya ay gustong manirahan. Titirhan tayo. Eh sabi ko nga, pag hindi tayo titirhan ng Diyos, titirahin tayo ng Diablo. Titirahin tayo ng kaaway. Kaya tayo yung mga banal na tahanan. Hindi ang lugar ang totoong tahanan ng Diyos. Kundi ako, bawat isa na iniligtas, ang church ay called out ones. Yung mga tinawag mula sa, tayong lahat ay mga tinawag. Kaya kapag tayo ay nag-gather sa isang lugar, wow, nasa iyong presensya ng Diyos. Bawat isa ay nasa presensya ng Diyos tayo. Tahanan tayo. Anong mangyayari? Anong mangyayari? Okay. Tuloy natin.
Kaya ang pinaka-desire ng Lord. Kaya ito ang God's prophetic word for the last day church. Okay, basahin niyo. Pwede niyong basahin? Yung basang nag-almusal. Okay? Okay, basa. God's prophetic word for the last day church. Basa. The always present one will wash away the filth from women of Jerusalem. He will wash the bloodstains out of Jerusalem. He will cleanse Jerusalem with the spirit of fairness and the spirit of fire. As the always present one did when Israel left Egypt, he will cover them with a cloud of smoke during the day, and he will cover them with a bright flaming fire at night. These words will be over Mount Zion. They will over every meeting of the people there. There will be a covering over every person. This covering will be a place of safety. It will protect the people from the heat of the sun. It will be a safe place to hide from the storm and rain. Oh, Isaiah. Isaiah 4. Yan ay plain English Bible translation. Okay? Plain English Bible translation. PEB. So, nakita nyo, ito ang God's prophetic word for the last day church. Hindi lang tayo sa end times, kundi the very edge of the times. Nandito na tayo. Hindi lang sa dulo, nandito na tayo. Okay? Okay, next. So, the heat of the day and the storm and rain of the night are coming upon the earth. But God has made a provision for His people that will take them through the times of tribulation that lie ahead. Yung mga storm, hindi man literal or symbolical, speaking of tribulations, yung mga mangyayari sa panghinaan, yung mga hardships. Okay? Okay? At ito, okay, nung lumabas ang bayang Israel out of Egypt, nilibas sila ng Lord sa pamumuno ni Moses. Makikita natin mismo na in the wilderness. Anong asahan mo sa wilderness? Walang Jollibee doon, walang McDo, walang gas station, walang supermarket. Anong meron sa wilderness? Buhangin. O kaya yung mga, ano yung tawag doon? Scorpions. Okay? And darating tayo sa dyan na hindi man literal na wilderness. Okay? Idadaan tayo ng Lord dyan. At dumadaan na nga tayo dyan. Pero ang mahalaga, kung sino yung nangunguna sa atin. It's the presence of God. During night, mayroong fire. During the day, mayroong canopy of cloud. At any time, pwede silang maglakbay. Pwede silang magpatuloy, maglakad tungo sa pinangako ng Diyos sa kanila na lugar. Okay? Ibig sabihin, mararating nila yung destination na gusto ng Diyos sa kanila. Sa atin, meron tayong destination to be with the Lord. Amen? Amen. To be with the Lord. Okay? Yun ang destination natin. Okay? Mauna na tayo o nandito pa tayo pag dumating na si Lord. Okay? Kasama na natin si Lord. So ito ang gusto ng Diyos na mamumuna lagi ang Diyos sa ating paglalakbay sa wilderness. Okay. Next. Long ago, God used the prophets to speak to our ancestors many times and in many ways. But during these last times, God used His Son to speak to us. God appointed Him to inherit everything. Through Him, God made the universe. The sun is the shining brightness of God's glory.
and exact picture of God's real being. The Son holds up the universe with His powerful word. After He had provided a cleansing from sin, He sat down at God's right side in heaven. So nasaan na si Jesus? At nasaan ang Diyos? Sa langit. Pero nasaan ang presensya ng Diyos? Nasa ka. Gusto ng Diyos na nasa Kanyang church. Gusto ng Diyos na bawat individual, Kristiyano, Christ believers, mag-dwell sa atin. Mag-manifest yung presence ni Lord sa atin. In a tangible way. Ikita ng Lord. Okay, next. The Lord is about to visit His temple in Malachi chapter 3 verse 1. Suddenly the Lord whom you people are looking for will come to His temple. There are basically two ways to look at the presence of God. There is first of all His omnipresence. Isa sa mga attributes ng Lord, God is everywhere. Yes. Ano ibig sabihin ng God is everywhere? Ito ang mundo. Ito ang mundo, then ito ang presensya ng Lord. God is everywhere. Sakop niya. Okay? Yes. Sabihin mo, mayroon Diyos. Diyos. Maliban lang doon sa mga hindi naniniwala na may presensya, may Diyos. Pero, may Diyos. Either unbeliever or believer, sabihin mo, may Diyos. Because God is everywhere. Saan mang dako, nandyan ang Diyos. Kaya meron tayong totoong CCTV, saan ka mang magpunta. Yes. Because God is everywhere. Amen. Okay? Yung kanyang presensya covers the earth. Okay. Yan ang omnipresence ng Lord. God is everywhere. Kaya wala tayong maitatago sa Kanya. Amen. Kitang-kita niya tayo. Okay. And next, but there is a more specific type of His presence. His manifest presence. God's manifest presence is revealed whenever He makes Himself real to you personally. This takes place when He makes Himself real to you in your spirit, and you know beyond a shadow of doubt that God has spoken to your heart. You know He has manifested Himself to you. You are experiencing His manifest presence. God's manifest presence is revealed whenever He makes Himself real to you personally. Okay. So iba yung omnipresence ng God, iba rin yung kanyang manifest presence sa buhay natin. Paano mag-manifest ang presence ni Lord sa buhay mo? Kung titira siya. Kung gagawin niyang banal na tahanan ang buhay natin. Amen. Okay. Bawat isa sa atin, hindi grupo, no, individual. Sabi mo individual. Individual. Okay. Yun ang very desire ng God. Kilala tayo ng Diyos. Pero ang tanong, kilala mo rin ba siya? Gaano mo pa siya kakilala? Yung intimacy, yung intimate relationship. Okay. From the very beginning, yan ang gusto ng Diyos nung likhain niyang mga naunang tao. Si Adan at saka si Eva, kasama niya. Kasama niya. Doon sa Garden ng Eden. At sila lamang ay nakalabas sa Garden of Eden out of the presence of God nung gumawa sila ng kasalanan. Napalayo sila sa presensya ng Diyos. Pero ang nasa puso ng Diyos ay gusto niyang tumahan sa iyo para makita nila yung presensya ng Diyos, makilala nila ang Diyos. Kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo,
kita mo mismo at makikita ng mga ibang tao. Kasamahan mo sa loob ng bahay, kasamahan mo sa trabaho, kasamahan mo sa school. Mag-manifest yung presence ng God. Kayong buhay Kristiyano natin, hindi na yung ating sariling gusto at kalooban. Kundi sinasabi natin, yes Lord, yung gusto mo na. Makita yung gusto mo na. Makita yung kalooban mo na sa buhay ko. Magmamanifest yan. Yan ang gusto ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Yung ibang mga tao, alam nila may Diyos, pero sino ang nasusunod? Gusto nga nilang pasunurin ang Diyos. Pero tayo, pag nag-manifest ang presence ng God, tayo nang sumusunod sa Diyos. Okay. Next. Nakakasunod kayo mga kapatid? So God's manifest presence is revealed whenever He makes Himself real to you personally. God will so fill the church with His manifest presence that He will become perceptible or tangible. Makikita mo, mawawakan mo, makikita mo, aamoy mo, mayayakap mo. To all of our five senses. Ano yung five senses natin? Oh. So, God manifests Himself in restoration. God manifests Himself in prophecy. So whenever God manifests Himself through any of our natural senses, there is always a visible demonstration that He is literally in the midst of His people. It is in response to our faith that God manifests Himself. Our faith moves Him, transcend time and space, and respond in the natural realm to our faith. Kaya kapag nag-gather tayo sa isang lugar, sa SM man, silong ng mangga, or sa fully air-conditioned na lugar, or sa isang fully air-continuous, okay, walang aircon, mararamdaman nila at masasabi nila, nandito ang Diyos. God is here. Amen? Kaya saan ka magpunta, pag may manifest presence ng Lord, sasabihin nila ng tao, nandito ang Diyos. Nararamdaman nila ang Diyos. Hello? Katulad halimbawa yung sasakyan. Iba lang yung may masasakyan ngayon na wala ng driver. Okay. Saan ang magpunta yung sasakyan na yan? Alam mo, may tao doon sa loob. Hello? Hello? Ganyan tayo mga kapatid. Ganyan ang gusto ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Tatahanan tayo ng Diyos. Okay. Pero dapat mag-response tayo sa ating mga pananampalataya. Okay, next slide natin. So God has always delighted in manifesting in Himself in a physical, tangible way to His people. So yun sinasabi ko sa inyo, His purpose from the very beginning has been to be a manifest God to His people. Hindi lang omnipresent God, to be a manifest God. Amen. Amen. The entire purpose of redemption was to place for Himself a people to whom He could reveal Himself and with whom He could live in a manifested way. God delights in flowing with and moving with His people. Kaya ang ginagawa ng Lord sa atin ngayon, ang pangalawang topic ko dyan fire. Ano yung fire? God's preparation. Anong gamit ng fire? For cleansing. Lahat ng mga chaff, lahat ng mga dross, lilinisin tayo ng Lord. Kaya, itong end times na ito yung time ng paglilinis ng Panginoon sa Kanyang church. Yes. Hello? Amen. Hindi titira ang Diyos. Katulad dito, nung tinimplan mo ako ng kape, Pastor, malinis ba ito, marumi? Hindi pwedeng isalin mo ang malinis na tubig sa maruming sisindan. Kaya tayo yung tinatawag na banal na tahanan ng Diyos. Banal na tahanan ng banal na Espiritu.
Pero ang ginagawa ng Diyos ngayon, bago siya tumira, pumasok sa buhay mo at mag-manifest yung kanyang presence, tatanggalin niya muna. Magkakaroon ng general cleansing. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, pag tinignan ko ngayon, siguro sa ating lahat dito, lahat tayo naligo kaninang umaga. Kahit malamig ang panahon. Amen? Kasi gusto nating maging presentable, malinis, na tignan ng mga tao. Kikita nila. But how about yung hindi nakikita ng tao? Oh, alam na natin yun. How about yung laman ng isip mo? How about yung laman, yung motibo mo? How about yung mga hindi nakikita ng tao, nakitang-kita ng Diyos? Ano? Nalilinis ba yan araw-araw? O araw ng linggo lang? Tapos from Monday to Saturday, balik uli sa dati. Okay? Kaya, inihahanda ng Diyos na tayo kanyang banal na tahanan sa pamamagitan ng paglilinis. It's the fire. Alam niyo yung fire, sinusunog lang niya yung mga dumi. Pero yung ginto, kinakikinang niya. Yung precious, yun ang natili at kumikinang. Pero yung mga dumi, yun ang nasusunog, natatanggal. Yung mga dross, di ba sa ginto? Para maging totoong ginto, kikinang yan talaga. Tatanggal yung mga dross na tinatawag, yung mga ibang mga dumikit doon, mga dumi. Okay? Kaya ganyan ang ginagawa ng Lord sa kanyang mga anak, tayo. Especially with the ministers, with the leaders. Hello? Yung mga tagapanguna. Okay? We will lead doon sa manifest presence ng God. Kaya, ang ibig sabihin ng dictionary, manifest as readily perceived by the senses. Easily understood or recognized by the mind. Obvious. Sabi mo obvious. Obvious na may gusto ka sa Kanya. Kasi kung makatitig ka, malagkit. Gano'n. O, titigan mo mga yung katabi mo. O, kita mo, obvious. Obvious na gusto niyang mangutang sa'yo. Hello? Pag sinabing manifest, obvious, hindi mo yan may tatanggi, hindi mo yan may tatago. Amen. 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 Okay? So this is how God wants to make Himself known to us in these last days. Amen? Yes. Yes, we are preaching our God. We are preaching our Savior, our Lord. Sabi mo, Jesus Christ is Lord. Yes. Pero ang tanong, is Jesus Christ really your Lord? O kaya si Lloyd, your Lloyd, Lord. Si Christy ang Christ mo. Bakit kayo naiiniti dyan? Hello? Kaya ba yung mga idols sa mga buhay natin? Okay. Yung mga idols na yan, tatanggalin sa manifest presence. Okay, next. Basa ito. Basahin niyo. 1, 2, 3. Basa. During the day, the always present one went ahead of them in a cloudy column to lead them along the way. During the night, he led them with a fiery column. The cloudy column
during the day, or the fiery column during the night was always in front of the people. Sa Exodus na yan ang perfect example of how God manifested Himself to His people. Fire. Pag-araw, yung column o canopy o cloud nanguna. Paggabi, yung fire. At anytime, pwede silang pumabante. Araw, sa init, protektado sila. Sa gabi, fire, sa lamig, protektado sila. At merong guiding light paggabi, yung fire. Amen? Nasa wilderness sila eh. Okay? Ganyan tayo. Pag nasa mundo tayo, ano man yung magiging sitwasyon, kaganapan, magiging ganap sa mundong ito, nandiyan ang manifest presence ni Lord. Nangunguna lagi. Sabi mo, nangunguna lagi. Nangunguna lagi. Kaya gusto ng Diyos na manguna siya. Pangunahan niya tayo. Gusto niyang maging resident siya. Hindi lang gusto ng, hindi lang siya bisita. Pag bisita, mayroong allowed days. Bibisita lang isang linggo, alis na. Pag bisita, walang mababago. Pero once na ang Diyos ay matitira, gusto kong tumira, sa bahay mo, may mga pagbabago. May mga dapat ayusin. May mga dapat i-arrange. May mga dapat tanggalin. May mga dapat dagdagan, idagdag. Kasi may titira dyan. May mananakan dyan. Nakuha natin mga kapatid. Kaya sabi niya sa bayan ng Israel, hanggat ako'y nangunguna at namabalitaan ng mga tao, yung mga bayan ng Israel na tulungan sa wilderness, mamamatay na sila. Hindi sila namatay dahil sa kalalagayan sa wilderness. Namatay sila dahil sa kalalagayan ng kanilang mga puso, dahil sila ay mga nag-rebelde, mga nag-complain, mga nag-murmur sa Panginoon. Kaya sila ay nangamatay sa ilang. Hello? Amen. Alam niyo, hindi tayo mamamatay sa mga kaganapan sa mundong ito. Pero mamamatay tayo sa mga kaganapan ng ating mga puso at isipan. Diyan sa presensya ng Lord. Kaya pag nag-manifest ang presence ni Lord, lagi na kalooban ng Lord ang susunod. Hindi yung gusto mo. Lord, yung gusto mo na. Maganda na kapag nag-gather tayo dito. Yes, alam na natin, meron tayong mga opening prayer, praise and worship. Pero kapag nag-manifest ang presence ni Lord, even na yung mga manunugtog, yung mga ministers, wala na silang gagawin. Kundi, sabi ng Lord, ito ang gagawin ninyo, si Lord ang mag-manifest, si Lord ang mag-minister sa bawat isa sa atin. Amen. Napakaganda yun. Amen? Amen. Amen? Minsan nag-struggle tayo, gumawa tayo ng mga iba't iba. Di ako against yan. Para lang, ma-feel natin ang presence ng God. Minsan magpakanta tayo dito, 1, 2, 3. Ubusin mo na yung ilang kanta. Ang mga tao parang estatwa. Parang Bonifacio at Rizal. Walang nararamdaman. Hello? Yes. Pero kapag nandiyan ang manifest presence ni Lord, pagpasok pa lang natin dito, nag-gather tayo, wow, maramdaman mo na. Mayroon ka nang mararamdaman. Mayroon ka nang makikita. May mangyayari. Because yan ang gusto ng Diyos. Mag-manifest yung presence niya in a tangible way. Yes. Makikita ng lahat ng ating mga senses. Hello? Amen. Kaya kapag nangyari yon, may nababago sa buhay natin. Yes. Hello? Amen. May nare-renew, may nare-restore. May nababago. Parang glory to glory. Amen. Amen. Yes. Kaya sabi mo sa mga tao, maaga kayo. No, nakakapagod na.
Hanggang pa yung malilit. Mas lalong malilit yun ah. Singa. Lulo. Singa. Ito may tawag sa man. Gagalan niya mata mo. Si pastor nakakangula. Alam ba yung tumibok ko? Mahalata. Amen? Pero pag may manifest presence, wow. Praise the Lord. So that's a perfect example. Amen? Si Lord lagi ang nangunguna. Amen? Amen. Si Lord ang nangunguna. Okay? Sa buhay mo, personal. Yung mga desisyon mo araw-araw, si Lord ang nangunguna. Si Lord ang nangunguna. Yung gusto mong gawin, si Lord. Makinig ka lang sa mga instructions at sumunod. Kikita na natin. Okay, next. So another powerful example of God's manifest presence is found in Exodus 24:12 to 18. Yan si Moses sa bundok. Tapos, yung bundok, may cloud, then fire. At yung mga tao, kitang-kita nila ang presensya ng Lord. Doon sa bundok na yun, nasasakupan ng lahat ang presensya ng Diyos ng buong Israel. Alam nila. Kaya ang kinakatakutan ng bansa, ng maraming bansa, yung manifest presence ng Lord sa Israel. Kaya tingnan nyo ngayon ang Israel, napakaliit na bansa nito. Okay. Sapagkat nandun yung manifest presence ng Lord. Doon ng mga Hudyo, hindi kumikilala sa Panginoong Jesucristo. Kikilala ang mga yan sa pangalawang balik ni Jesus, yun pa lang ang unang pagdating ni. Kikilala ng lahat ng mga Hudyo na yan. At yan na yung sign. Okay? Pero sa ngayon, meron pang spirit of rejection sa mga Hudyo. Yes, ang Israel pinagpala na yan. Pero once na nandun yung pagtanggap nila kay Panginoon, mas lalong sasagana yan. Kumbaga yung kasaganaan sa Israel, maliit pa lang yan, tikim pa lang. Hindi pa talaga, wala pa talaga yung prosperity o abundance pag sila'y kumilala na sa Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. Okay. Napaka-powerful na ang bayang Israel. Mas powerful na yan. Amen. Amen. Okay? So that's another example. Then, yung isa pang example, sa wilderness, Numbers 9:15 to 17. All the nations of the world had their gods. Diyos-Diyosan. But Israel was unique in that their God dwelt with them. Amen? Amen. Tayo nakakisnan natin, yung mga Diyos natin, nandun sa ating mga bahay, na nasa gilid-gilid, okay, na mga nasa altar natin. Ganyan ang mga nakapalibot na mga bayan sa Israel. Meron silang mga Diyos-Diyosan. Pero ang bayang Israel napaka-unique. Mismo ang Diyos ng Israel ay nananahan sa Israel. Ang buhay at mga pangyarihan Diyos na lumikha ng langit at lupa ay tumatahan sa Israel. May nabasa kayo na yung mga Diyos-Diyosan na yan, may mata pero hindi makakita. May kamay, hindi. Okay. May tinanong na isang matanda, diboto, sa mga Diyos-Diyosan. Sabi, Ina, kung sakali nagkasunog sa bahay niyo, anong unang ililigtas niyo?
Siyempre yung Diyos ko. Ibig sabihin, tatakbo daw niya yung Diyos-Diyosan niya. Di ba ang Diyos ang magliligtas sa atin sa panahon ng mga ganong pangyayari? Amen. Di bakit ang Diyos ang ililigtas? Ganyan tayo nalilang. Amen? Yung mga nakagisnan na mga doctrines of men, mga turo ng tao. Oh. Pero tayo ay mga naliwanagan na ng salita ng Diyos. Okay? Kaya mismo ang Diyos ang tatahan, titira. Okay? Ang man ang mangyari, magkaguluman ang mangyari. Okay? Dito sa mundong ito, alam mo kapag ang Diyos ang tumaan sa iyo, we are safe. We have that hope, real hope, Amen. and that real peace. Amen. And yan yung tinatawag nating real security. Yes. Ano natin? Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya yan, no? All the nations of the world would look at Israel and tremble because the God they served was manifested among them. They saw him, they knew him. God was in the midst of the children of Israel. Yung iba, natatakot na sila. Yung iba, alam niyo, yung isa pang spirit na nananaig sa huling panahon ay yung depression. Daming mga depressed. At kapag hindi na-overcome ang depression na yan, papunta sa suicide yan. Sa pagpapakamatay. O, tingnan ninyo, yung pagpapakamatay, motibo yan ni Satanas. Tama. Pumunta rito para Matay. pumatay, matira, steal, Amen. joy stealer, peace stealer, Satanas. Yes. Okay? Pati yung effectivity mo, yung productivity mo, ninanakaw niya. Pinapatay niya. And death simply means separation. Okay? Gusto niya mapalayo tayo sa Diyos. Amen. Eh kung mapapalayo tayo sa Diyos, saan tayo mapapalaki? Sa Kanya. Diyos at Satanas. Good and evil. Darkness and light. Oh, kung napalayo ka sa light, saan pupunta? Darkness. Ganun lang. Okay? Yes. Kaya gusto ng Diyos na manahan sa atin. Okay? Next slide. So it was God's manifest presence in the burning bush. Nung tawagin si Moses naman, okay, na kinommission siya bilang Israel's deliverer. Akala ni Moses na nasusunog yung punong kahoy na yun. Pero nung tinignan niya at may nagsalita sa kanya, tanggalin mo yung sandalyas sapagkat yang kinalalagyan mo, yung kinatatayan mo ay isang banal na lugar. Why? Because yung presence ni Lord ay nandoon sa lugar na yun. Amen. Kaya, kung nasaan ka at nagmamanifest ang presence ni Lord sa iyo, bawat apakan mong lugar ay magiging holy ground. Amen. At makikita ng mga tao, mararamdaman ng mga tao na yan, may Diyos, nandito ang totoong Diyos. Amen. Yan. Yes. Yan ang gusto ng Diyos na mangyari sa huling panahon. Amen. Okay? Malalagpasan pa natin yung ginawa ng early church. Yan ang sabi ng Panginoon, di po ba? Amen. Sa huling panahon, mas grabe pa. Amen. Kaya kung gumagrabe ang nangyayari sa mundong ito, pa-worse ng pa-worse, how about the church of the Lord Jesus Christ? Ganyan ang gusto ng Diyos, mag-manifest siya para
hindi masapawan. Amen. Para nangingibabaw lagi. Amen. Because in this world, pare-parehas ang nangyayari. Hindi natin pwede sabihin, ang mga believers, ibang mundo sila. Ang mga believers, ibang mundo. No, isang mundong kinalagyan natin. May problema sila, parehas problema natin. May pangailangan sila, parehas pangailangan natin. Pero may pagkakaiba. Once nang manifest presence ni Lord sa atin, ay nagiging overcomer tayo. Hallelujah. Nandito tayo sa iba. Ibang tao. Yes. Yung iba, nasa ilalim. Ilalim sila ng problema, ilalim sila ng pressures, pangailangan. Pero we Christians, na nagmamanifest ang presence ni Lord, we are above problems. We are above need. We are above circumstances. Amen. We are above sickness and disease. We are above everything. Hallelujah. Magmamanifest ang presence ni Lord sa atin. Because we are overcomer in Christ. Yes. We are more than conquerors in Christ. Amen. Sabi mo siguro, hindi na ako nag-born-again kasi dami kong problema. Ang daming problema. Hindi mo matatanggal ang problema. Okay? Ito, nandyan yan. Ito, upuan yan. Hindi mo kaya tanggalin ang upuan. Pero dapat upuan mo yan. Hello? O, tingnan na ninyo. Hindi ito ang upuan. Sino bang nasa ilalim ng upuan ngayon? Wala. Nangingibabaw ka sa upuan. Yung quit mo. Kita nyo? Ganyan ang gusto ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Pero yung iba nasa ilalim ng upuan. Believe. Under. But we live above. Hallelujah. Because in Christ we are overcomers. Amen. Palakpakan na natin si Lord. Hallelujah! Okay. Next. Another example in 2 Chronicles 5:11 to 14. Yung sa Solomon's Temple. Sa tabernacle ni David. Nung sa panahon pa ni Moses, di ba, ninanakaw yung ark. At simula noon, wala na yung presence ng Lord. Ang presence ni Lord, magmamanifest lang sa templo ni Solomon. Hindi kahit si David. At sabi niya doon, na ang lugar na ito, dito kakatagpuin sa templong ito ng presensya ng Diyos ang kanyang bayan. Makikita nila visible and so powerful there. Even the priest could not even minister. Priest, yung today yung mga pastors, yung mga tumatayo dito, hindi na tayo makapag-minister. Siguro, diyan na tayo, luluhod na lang tayo at enjoy Hallelujah. the manifest presence of the Lord. Lord. Pag nandiyan ang manifest presence ni Lord, may miracles. Amen. Yes. Sambitin mo lang, sambitin mo. Pag nandiyan ang manifest presence ni Lord, God is powerful. God is the creator of heaven and earth. God is the owner of everything. Amen. Amen. Lord. Magmamanifest si Lord as your deliverer, as your healer, Yes. Yes. as your provider, Amen. as the Prince of Peace. Lahat na. Hallelujah. Amen. Okay. Hallelujah. Na yung kalooban din ni Lord ang nangyayari. Minsan kasi ang nangyayari yung gusto ni pastor ang mangyayari. Hindi natin kayang i-manipulate ang presence ni Lord. Ang presence ng Holy Spirit. Amen. Hallelujah. God's presence is God's presence. The Holy Spirit's presence is the Holy Spirit. Yes. Hallelujah.
Hindi natin kayang i-manufacture po yung mga gagawin ng banal na Espiritu sa buhay natin. Hallelujah. Next. Here in Joshua chapter 5, nag-appear kay Joshua yung anghel na yon bago sila pagpatuloy nung namatay si Moses, umalili si Joshua. At sa kanilang paglalakbay, dami pang mga bigating mga bansa na kanilang bago nila makuha talaga yung pangako ng Lord sa kanilang lupain. May mga enemies silang ikakamper. Even sa buhay natin yan, bago natin makuha, minsan nga bago makuha, maabot yung pangarap ng Diyos sa buhay mo, ang dami pang mga giants, mga malalaki na i-conquer mo. And you need God's manifest presence. Para kapag narating mo na yan, hindi mo sabihin, magaling ako. Glory to me. Pero sabihin mo, glory be to God. Yes. Ganun ang sinabi ng Apostle Paul, I am what I am. It's all by the grace of God. Wala tayong may pagmamalaki. Ano man yung maabot natin mamaya. Dahil lamang po yan. Buhay mo, individual, sa family mo, even yung ministry pinagkatiwala sa atin ng Lord. Ito'y dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah, amen? Amen. Pagtagumpayan nila ang Jericho. Pag sinabing Jericho, the walls of Jericho. Yung walls of Jericho, ang lapad yan. Makapal. Tapos doon sa tuktok, mayroon pang mga chariots, mayroon pang mga sundalo. Paano mo mapipenetrate yan? Kung hindi mapapabagsak yan, wall of Jericho na yan, hindi sila makaka-advance. At hindi sila makakapunta doon sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. Alam mo, kung kinakaharap mo ngayon ay parang Jericho sa buhay mo, kailangan mo ang manifest presence ng God. At anong nangyari doon? May instruction lang eh. Huwag kayong magsasalita. Sa loob ng 6 na araw, ikot kayo. So, stillness ang tinatawag niya. Okay? Pero sa ika-7 araw, ayan, okay? Sisigaw na kayo dyan. Okay? At yung walls of Jericho bumagsak. Hallelujah. It's because of God's manifest presence. Amen. Kaya sa huling panahon na ito, maging masilan tayo how to listen. Yung bawat instruction ng Lord. Una sa buhay mo, pamilya mo. Meron sa church na pinakatiwala sa atin ng Panginoon. Napakahalaga yun. Just listen. May kantang yan. Listen. Okay? And be still and know that I am God, said the Lord. Diba? Ganon? Okay? Kaya dito, okay, nag-manifest yung presence ni Lord, nag-appear yan kay Joshua. Pamagitan na isang anghel at katanggap siya ng instruction. Okay? Kaya sino man dito ang may kinakaharap ng mga Jericho sa buhay, be still and know that God is your God. Makinig tayo sa bawat instructions. May pinipapagawa si Lord. Kung gusto mo ng breakthrough, kung gusto mo ng blessing, mayroong instruction si Lord. Di ba, pag nag-exam tayo, may mga instructions. Napakalaga na mabasa mo. Okay. Sa accounting daw, basahin mo yung instruction. How many times?
bago ka mag-solve. Kasi may mga tricky questions na yan. Okay? Baka doon sa dulo, may word na ginamit doon. Kala mo, binasa mo na yung solve ka na. Yung pala, nandun yung sa word sa dulo. Ulit ka ulit. Ganyan din tayo, mga kapatid. Listen. Doon sa instruction ng Lord. At katapos, gawin natin yan. Amen. Amen. Another, ngayon in the New Testament, kita natin we see the Father manifesting Himself to the church in a variety of ways. On the day of Pentecost, in the book of Acts, God's presence was manifested with cloven tongues of fire and a rushing, mighty wind sweeping through the place in which the disciples were gathered. God's presence was so evident that they were able to get in touch with Him through their five senses. So what power energized them from within as they experienced the manifest presence of God? And their confidence and assurance in His presence gave them the ability to preach with great boldness as the Holy Spirit moved upon them with power. Yung boldness. Hallelujah. Amen. Naging witness sila. Anong witnessan nila? Not a doctrine, not a teaching, but to witness the very presence of God. Amen. 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 Kasi pag nag-witness ka ng doctrine, ang daming mga debate. Yes. Pero pag witness mo yung presence ng God, Hallelujah. hindi na sila, wala nang debate na yan. Amen. Amen. Wala na. Sabihin nila, oh, may Diyos na totoo. Amen. Oo, ito ang kailangan natin. God is real. Amen. Jesus is real. Hallelujah. Kaya tingnan ninyo nang nag-gather sila. Nag-gather sila. May mga tila ng apoy. Ibig sabihin niyan, mga kapatid, gusto ng Diyos individual tumira sa atin. Amen. Individual magpakita si Lord Yes. in a tangible way Amen. sa loob ng iyong tahanan, Yes. sa loob ng iyong mga workplaces niyo, mga estudyante. Even mga estudyante ngayon, nandun yung boldness mo, na witness mo si Jesus. Kung sabihin mo, Jesus loves you so much, na namatay siya para sa iyo. Amen. Hindi mo na siya ikinakahiya. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Yan ang nangyayari, mga kapatid. Next. So, we are moving into times when the manifest presence of God will be so needed and so great that it will be overshadow any of the experiences of the early church. Tingnan niyo si Stephen. Si Stephen ay isang fruitful disciple. But fruitful disciple, kasi binabato siya. Di ba yung punong mangga na mabunga, binabato? Mabunga, hindi mabunga nga. May mga mabunga nga din, binabato. Amen. Sabi mo, mabunga. Mabunga. Fruitful. Fruitful. Kaya si Stephen, fruitful disciple. Kaya binato siya. Binato siya ng binato. Pero tingnan niyo, habang binabato siya, nagliliwanag yung kanyang mukha. At ano yung liwanag na yan? Presence of God. Hindi dahil gumamit siya ng mga pantapal. O ba't maliwanag ang mukha ng mga iba dito? Ako, gumagamit din ako. Yung vitamin E. Wala na kayong magagawa sa akin dahil balulaki ni Maata Sakla. Gumagamit ako ng Chenchonso, ano pa yung mga ginamit ko, lip shiner, okay. Ito, nabawasan na nga. Ayan. No. Pero, gusto mong magliwanag ang mukha mo, yung manifest presence. Binabato siya. Ano kaya pakiramdam? Kung ilagay mo yung sarili mo sa kanya,
nung binabato ka, siguro, hindi siya. Siguro yung mga bukol dito parang tapik lang. Dalunat lang. Because of the manifest presence. Yes. At hindi niya alam, nagliliwanag. Ano yung nagliliwanag? It's the presence of God. Amen. Okay. And the presence of God ushered him into eternity. Kaya ganyan, kunin man tayo ng Lord, nagliliwanag yung mukha natin, at yung presensya ng Lord, yun ang mag-usher sa atin. Doon sa lugar na kapiling na natin ng Diyos. Hello. Amen. Hallelujah. Okay, next. Kaya in Acts chapter 12 verse 6, we see the account of Peter. Looking si Peter, sleeping in chains between two guards. Hindi lang nasa bilangguan, kundi nasa loob na ng bilangguan, nakakadina pa yung mga kamay paa niya sa mga sundalo. Humanly speaking, nakakatakas pa ba? Pero dito nakatakas siya. Why? Ganong paraan. When the earth shook, the chains fell from him, and the angel of the Lord appeared to him and directed him out. It's because of the manifest presence of God, nangyugyug, lindol, Hallelujah. tapos yung mga kadena na kawasak-wasak, nabuksan at maging malaya siya. At sabi ng angel, tumayo ka. May instruction ulit. Suot mo yung sandal mo. Umalis ka. Lumakad ka. Palabas sa bilangguan. It's because of the manifest presence of God. Yung napaka-imposible, naging posible. Amen. Yung imposible sa tao, nagiging posible yan sa Diyos. Amen. At kitang-kita ng tao na yung imposible ay magiging posible. Amen. Hallelujah. It's because of the manifest presence of God. Amen. Siguro sa inyo, dami nang natitempt ka nang mag-give up dahil puro imposible na nakikita mo. Imposibleng mga kaganapan sa buhay natin. Dami nyo, pag nakikita natin yung mga imposible na yan, kahirapan na yan, yun ang magtutulak sa atin. Hanapin na natin ang totoong Diyos, the reality of God, the very presence of God. Na yun na, yung pagluhod natin, Lord, kailangan kita. Mold me, make me, Yes. break me, Hallelujah. change me, Lord, Amen. cleanse me, Yes. at tumira ka sa akin. Pag-manifest yung presence mo sa akin. In my more than 30 years in the ministry, yan yung iniiyak. Gustong tumira ang Diyos sa ating puso. At anong klaseng puso? A soft heart, pliable, Amen. flexible, handang sumunod sa gusto ng Diyos, handang magbabago. Kasi ang dami nang nagpatigas sa puso natin. Either yung mga kaganapan, either yung mga accomplishment natin, mga pride natin, tumitigas ang puso natin. Lalong-lalo na kapag umaangat tayo. And there is a peril ng pag-angat sa buhay. Kung hindi nagiging soft, pliable at flexible yan ang puso natin. Amen. Pag yumayaman ka, mayabang. Ang dami mong mga accomplishment, may mga naging head pastor ka na. Kaya may danger din itong pagiging independent. Pero yan ang ating binabantayan. Sa GLC, pagiging independent tayo. Gustong titira ang Diyos sa isang soft. Why David, a man after God's own heart, kahit nagkasala siya ng adultery, murder, nag-disobey siya, sapagkat
ang puso ng David ay soft, pliable, and flexible. Hello? Amen. Kapag hinipo ka ng Diyos, ramdam mo, naging sensitive ka na. Sabihin mo na lang, yes Lord, Amen. I feel your touch. Yes Lord, I hear you. Yes Lord. Ba't tumahimik ang paligid? Hindi ito yung naging imposible. Gusto mong makalabas sa bilangguan na yan. Anong klaseng bilangguan? Banggitin mo na. Lord, kaya itong manifest presence ni Lord, bibigyan tayo ng freedom, kalayaan. At isiseparate tayo, kukonsecrate tayo para maglingkod sa Kanya. Dati bilanggo tayo, slaves tayo ng kung ano-ano. Pero ngayon, gagawin tayo bonds, slave, servants of the Most High God. Yes. Amen. Maging sino ka man, Amen. baguhan ka man, datihan ka man, maging sino ka man. Kung longing mo rin itong presence, manifest presence ng God, be ready. You must pay the price. Yung ginamit natin, let your glory fall. Nakakatakot. Why? May presyo. So, magandang gadget, magkano yung more than 100,000 na cellphone, you must pay the price. Hello? Magandang sasakyan, mag-arang bahay, you must pay the price. And what's the price? You, ako, sarili, buhay. Next. So dito na ako magtatapos. In our day, we are beginning to see a continual fulfilling of Emmanuel. Anong Emmanuel? God with us. Really? Ito ba yun? Ang presensya ba ng Diyos? Sorry to use this term. Yung binabago o binababoy? Binababoy ni Satanas ang church ng Diyos o binabago ng Diyos ang kanyang church? Hallelujah. Yan. God has always desired to live and dwell and manifest Himself in the midst of His people. As He walked with Adam in the cool of the evening, Genesis 3:8, God also wants to walk with us so that we will become a people who will experience His presence, His power, His glory in a tangible way. Amen. So the days directly ahead of us will require this. Yung periods of tribulation, minsan, di mo naman, ba't kayo dinadaan ng Lord? Maraming problema. Kahirapan. Sakit. This is the period of preparations. Ang gusto ng Diyos, yung manifest presence ni Lord, magiging totoo, real, Yes. in a personal way, Amen. in a very tangible way. Amen. Hallelujah. Para gagawin ka ng Lord na isang buhay ng pagtotoo. Amen. Gagawin tayong light, mga ilaw ni Kristo. At itong dinadala ng pangalan ng Church ng Panginoon dito, the glorious light of Christ fellowship. Glorious light. Pagsilbing ilaw ni Kristo. Amen?
The days directly ahead of us will require this. Periods of tribulation and hardship have always driven the people of God into His presence, thus experiencing His power in mighty ways. Difficult times press God's people into Him so that they too will experience His manifest presence. Kaya ba't ang daming problema? Tayo pa ang kailangan. Hindi mo maintindihan sometimes. Ilalagay pala tayo ng Diyos dyan. Yan na ay periods of preparation. Ng Diyos ay gustong manahan sa atin. Hindi lang every Sunday. No. Pag bawat individual mag-manifest si Lord, any day nasa bahay tayo, nagmamanifest ang presence ni Lord. Kaya pag araw ng linggo, nandito tayo lahat. Bawat isa sa atin, nagliliwanag. Yung mga ma-invite mo dito, maliwanagan. Makita nila ang presence ng God. Maramdaman nila yung conviction, power ng Holy Spirit. Nandoon yung kanilang pagpapakumbabag, pagsisisi. Maramdaman nila yung anointing, the love of Jesus. Amen. That's the manifest presence of God. Last slide na yan. At ito na ang recap natin. Presence boundaries. So the presence of God is revealed in two ways. His omnipresence. God is everywhere, given na yan. Pero ito ang dapat nating i-desire. His manifest presence. God's presence is revealed when He makes Himself real to you. Amen. Alam niyo, sa tanang buhay ko, ito lang ang natutunan. Kung gusto mong maranasan, listen, kung gusto mong maranasan na ang Diyos ay totoo, kinakailangan magpakatotoo tayo. Amen. Amen. Balin na natin yung mga kasinungalingan, pagpapaimbabaw, pagkukunwari. Nakakapagod mamuhay sa ganon. Gusto ng Diyos na titira sa isang totoong ikaw at ako. Amen. At sabihin mo, ako na yung pinakamasamang tao. Pero hanggang umamin ka na yun eh. Totoo po yung Panginoon. Pero gusto kong magbago. Magbabago sa'yo. At gusto ko tirhan mo ako ngayon. Tahanan mo ako. Amen? Amen. Like Paul, siya yung pinaka-worst sa sinners. Amen? Amen. Pero tingnan niyo. Pag mag-manifest ang presence ng God kay Paul, kay Apostle Paul. Praise the Lord. The perceptibility of God's presence will increase throughout the coming days as He manifests Himself to His people. Nasa iyo yun. Kung paano mo binabayaran ang presyo niya. Every day may pagbabayad ng presyo. Gusto mong bilhin ng isang bagay, wala ka pang pambili ng cash ngayon, mag-ipon ka ng mag-ipon na mag-ipon. Hanggat darating yung araw na buo mo na yung pambili mo na yun. Amen. Ganun din. So nag-iipon tayo every day, from Monday to Saturday. Then, nandito tayo sa linggo, iniipon-ipon natin yan. And throughout the New and Old Testament, God revealed Himself to His people. We are rapidly moving into a time when God's manifest presence will become so vital
that it will be unlike any experience of the church. Malalampasan pa natin kung ano yung ginawa, karanasan ng unang iglesia, early church, in the book of Acts. Basa niyo ng book of Acts. Hallelujah. Mas malalampasan pa natin. Amen. Hallelujah. So, we are the end time or last day church of the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya huwag na natin palalampasin ito. Be ready. Pay the price na kailangan. Altar, it's a place of sacrifices. Yung sacrifice, patay dapat. Hindi lang nagpapatay-patayan. Amen. Yung animal na yan, patay. Sabi mo, patay. Patay. So nandun yung death to self. Ang greatest enemy natin, hindi na si Satanas. Ang greatest enemy natin, self mismo, ang sarili natin. Kaya lagi natin lagay yan sa altar ng Panginoon. I-consume ng fire at darating yung presence ni Lord. The very manifest presence ni Lord. End time church of the Lord Jesus Christ, are you ready for this? Hallelujah. Amen. Lord. Baguhan ka lang. Utatihan ka. God is no respecter of persons. Maging totoo ka na sa Kanya. Kaya kung gusto nating maranasan na ang Diyos ay totoo, magpakatotoo tayo sa Kanya. Be true to God. Amen? Amen. Hallelujah. So let's bow